Good morning po sa inyong lahat. Maging ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Managanaga. Good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan sa Barangay Aquino, amen. Sina Brother William, sina Brad Louie, sina Brad Raymar, Brad Chari, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ang mga kapatiran natin dyan sa Santa Remedios, good morning po. Ang Guneo family, Soledad at Isiha family, good morning. Sina Sister Marife, Sister Michelle, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging ang mga kapatiran natin, yan po sa San Juan Daan, lahat ng mga nakikinig, amen, sa kanilang mga radio, sa impilang ito, maging sa programang ito, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan, mga kapatid, at nais nyo pong magpadala ng prayer request, kung kayo po ay nais na magbigay ng mensahe tungkol sa at testimony tungkol sa inyong pakikinig sa atin pong programa, amen, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number. Po, victory report, nagkaroon po tayo ng water baptism kahapon right after ng atin pong Sunday worship celebration. Salamat po sa tatlong mahalagang kaluluwa na nag-decide to be baptized, amen, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa pagtatagumpay na patuloy na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Tunay nga na hindi nawawalan ng kabuluhan at yung atin pong ginagawa, pangangaral ng salita ng Panginoon ay patuloy na pinagbubunga ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Good morning, Sister Marilyn Wagas Ayok. Thank you so much for watching. God bless po. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos sa tatlong kaluluwa na nag-decide na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa kanyang pagtatagumpay na patuloy na iginagawad sa atin, mga kapatid. Praise God. Amen. At mapagbati po, mga kapatid, sa atin pong mga kapatiran dyan sa Manurabi. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Ang mga kapatiran din natin dyan sa Kalintaan, dyan po sa Sinibaran, amen, dyan po sa Gadgaron, mga kapatiran natin dyan, sina Sister Gian. Praise God. Good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Lahong Matnog, sa Barangay Kapukutan, Barangay Bulo, amen, Barangay Tablak, Kamachiles, Caloocan, good morning sa atin pong mga kapatiran. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Magpatuloy lamang tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. At anuman ang atin pong maging kalagayan, anuman ang atin pong maging sitwasyon, lagi nating tandaan na may Diyos na totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Amen. Good morning, Sister Regine Chuji, Sister Christine, amen, and Sister Cherry Ikeda dyan po sa UPC Japan. Good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging sina ng Wilma Bumbani and ng Carlos Bumbani dyan po sa Italy. Good morning. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Praise the Lord. Amen. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, patuloy lamang po natin buksan ang ating mga puso at isipan. Amen. At hayaan natin na kausapin tayo ng Panginoon sa atin pong pag-aaral ng kanyang banal na salita. Praise God. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa atin pong pagtatalakay. Mga kapatid, tunay nga na ang Diyos ay nangungusap sa mga taong bukas ang puso. Mga kapatid, let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, Diyos na makapangyarihan, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, walang Diyos liban sa iyo, aming Panginoong Hesus. Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Diyos na tagapagligtas, Panginoong Hesus. Salamat po sa umagang ito na muli
Binigyan mo kami ng pagkakataon upang pagsalusaluhan ang mga salita mo. Bagamat kami ay malayo sa isa't isa, Panginoon, iba-iba, Panginoon, ang lugar ng bawat isa sa amin na nakikinig at mga nanonood. Ganun pa man, O Diyos, kami po ay nagkakaisa ngayon, amen, na pag-aralan at pakinggan ang mga salita mong amin pong tatalakhayin ngayon. Mangusap ka po, Panginoong Hesus, sa mga tagapakinig naming taga-subaybay sa kanila pong mga radyo, sa lahat ng mga masugid naming tagapakinig sa programang ito. Hipuin po, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan, ang kanila pong mga espiritual na kamalayan upang kanila pong maintindihan at maunawaan ang mga salita mong aming pag-aaralan. Pagpalain po, Panginoon, amen, ang kanilang pakikinig. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, kanilang pong mga buhay, amen, maging ang mga tagapanood sa Facebook Live. Lord, i-bless mo po ang kanilang family. I-bless mo, O Diyos, ang kanila pong pakikinig. Pagpalain mo, O Diyos, ng kaunawaan ang bawat makikinig ngayon. Bigyan mo po ng kagalingan ang amin pong mga kababayan na marahil ngayon ay nagtataglay ng karamdaman. Lord, I pray for the complete healing in Jesus' name. And also sa amin pong mga kababayan na marahil ngayon ay nakakaranas o nagtataglay ng kagulumihanan sa kanila pong mga buhay. Lord, I pray for peace, Panginoon, ay pagkalob po sa kanila. Bigyan po sila ng kapayapaan, amen, sa mga nagugulumihanan. Bigyan mo rin po, O Diyos, ng pagpapala ang mga nakakaranas ng kagipitan. Buksan mo po ang spiritual na kamalayan ng lahat ng mga nakikinig at mga nanonood ngayon. Amen. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Purihin ka in Jesus' name. Magligtas ka po, O Diyos, ng mga kaluluwa. Patuloy pong akayin ang amin pong mga taga-subaybay sa paglilingkod sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa ating pong pagtatagumpay. Praise God. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, pwede nyo po akong sabayan sa pag-aaral o pagbabasa ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid, at atin pong bigyang daan ang salita ng Diyos sa ating mga puso, mga kapatid. In the book of Ecclesiastes, mga kapatid, a very familiar verse, mga kapatid, na kung saan lagi nating binabasa, pero nice ng Panginoon na maunawaan natin ang kahulugan nito, mga kapatid. In Ecclesiastes chapter 12 verse 13, mga kapatid, ganito po ang ating mababasa. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito ay mabuti o maging ito ay masama. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Amen. Pag-aralan natin ang salita ng Panginoon na meron pong pinamagatang duties of men. Mga kapatid, amen. Duty. Meron pala tayo, mga kapatid, amen, duty na kailangan gampanan at kailangan, mga kapatid, amen, magawa habang tayo ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng lupa. Sapagkat kung hindi ito mangyari o kung hindi ito magawa ng tao, amen, kung sino po mismo yung mayroong duty, siya mismo ang mayroong accountability, mayroong pananagutan. Kapag ang isang duty ng tao ay hindi nagampanan, hindi niya ito nagampanan, mga kapatid, amen, meron siyang pananagutan. Kagaya, mga kapatid, ng atin pong mga security guard,
police, mga men in uniform, meron po silang mga duties na sila talaga ang gagawa at sila ang aasahan na gumawa. At kapag hindi nila ito nagawa, hindi nila ito nagampanan ayon sa kanila pong duty, meron po silang pananagutan, mga kapatid. Amen. So, hindi ko po alam kung ano yung eksaktong ipapataw sa kanila, mga kapatid, sa kung sila po ay nagpabaya sa kanila pong tungkulin, mga kapatid. Ganun pa man, isang malinaw na atin pong mauunawaan ngayon na kapag ang isang tao, men in uniform, ay hindi nila nagampanan ang kanilang duty, meron po silang pananagutan. At pwede po, mga kapatid, silang maalis o masibak sa pwesto kung anuman, mga kapatid, yung kanila pong kalagayan o kinalalagyan na posisyon. Pwede silang maalis, pwede silang paalisin, pwede silang mga kapatid, amen, paalisin, mga kapatid, sa kanila poong tungkulin. Ganon din po tayong lahat, mga kapatid, tayong mga tao, according to the Bible na binasa natin kanina, meron po tayong duty, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Mga kapatid, ito yung whole duty of man, mga kapatid, matakot sa Diyos at sumunod sa mga utos ng Diyos. Kapag hindi ito nangyari o nagawa ng tao, yung kanyang duty na matakot sa Diyos at sumunod sa utos ng Diyos, meron po siyang pananagutan, mga kapatid, sa bagay na ito. At ang katumbas ito o ang kaakibat nito, ang parusa nito, mga kapatid, pwedeng ikapahamak mo ang consequence kapag napabayaan o hindi nagampanan yung duty ng tao na kung saan matakot sa Diyos at sumunod sa utos ng Diyos. Kapag hindi ito nangyari, nagawa ng tao, meron po siyang pananagutan. At ang pananagutan na yan ay pwede mong ikapahamak sa walang hanggang kaparusahan. Kaya nga, mga kapatid, may salita ang Panginoon, may mga salita ang Panginoon sa tao, kagaya ng pinag-aaralan natin ngayon, para ipaalam sa mga tao yung duty ng tao, yung mga bagay na dapat gawin at yung mga bagay na hindi dapat gawin ng tao. Kaya nga, base doon sa mga pinag-aralan natin, meron tayong layunin o merong layunin ang Diyos kung bakit tayo kanyang nilikha. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mabuhay lamang sa sarili natin, at hindi tayo nilikha ng Diyos para gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin na kahit alam mong hindi naman ikalulugod ng Diyos yung mga gagawin mo, ay pwede mo nang gawin. Hindi po ganoon, mga kapatid. Amen. Kaya nga ang sabi doon sa verse 14, amen, na dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging mabuti man o masama, mga kapatid, ang ginawa ng tao. Meron tayong pananagutan, meron pong hatol ang Diyos. Mga kapatid, meron pong paghatol ang Diyos na gagawin sa sangkatauhan. Kaya, mga kapatid, amen, I encourage everyone na patuloy nating gampanan at sundin yung atin pong duty, yung ating katungkulan, amen, sa Diyos at sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. In the book of Luke chapter 10 verse 27, ganito po ang atin pong mababasa. At sa pagsagot niya'y sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo.
at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. So, isa pa ito mga kapatid sa duty, mga kapatid, na ng tao, mga kapatid, kung paano natin gagawin yung duty natin sa Diyos. Yung katungkulan ng tao sa Diyos, sinabi mga kapatid sa talatang ito kung paano natin gagawin. Kasi nabasa natin doon in Ecclesiastes chapter 12, mga kapatid, in verse 13, fear God and keep His commandments. So, ang tanong, paano natin i-execute o gagawin yung fear God and keep His commandments? So, sinabi dito mga kapatid sa Luke chapter 10 verse 27, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, dito, ipinahayag mga kapatid ng banal na kasulatan kung papaano natin, amen, gagampanan o gagawin yung atin pong katungkulan sa Diyos at sa tao. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, hindi po tayo nabubuhay sa pansarili lamang. Meron tayong kailangan gampanan na katungkulan, mga kapatid, na kung saan yan po mga kapatid ay utos ng atin pong Panginoon. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Mga kapatid, amen. Sapagat kapag ginawa natin yun, amen, praise God, maiingatan o doon lamang natin magagawa yung kanyang mga ipinag-uutos. Hindi natin magagawa yung mga utos ng Panginoon kung hindi muna natin siya iibigin ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kapag hindi yun ginawa ng tao, hindi niya magagampanan o magagawa yung ipinag-uutos ng Panginoon sa kanya. Kaya ang una nating gawin, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. May pangako ang Panginoon. Amen. Praise God. Sa mga taong umiibig sa Kanya at sa mga taong susunod sa Kanya. Sa katunayan, amen, kung tutuusin mga kapatid, lahat ng utos ng Diyos, amen, wala naman talaga siyang mapapakinabangan sa sarili niya. Ang makikinabang po sa lahat ng utos ng Diyos sa tao ay ang tao mismo. Wala namang talagang makukuha ang Diyos sa tao, mga kapatid. Sa katunayan mga kapatid, ang Diyos pa nga ang talagang nag-abot, amen, sa tao. So, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ginawa niya yon alang-alang sa atin. Wala naman talagang makukuha ang Diyos sa tao. Kung ikaw ay susunod sa utos ng Diyos, kung iibigin mo ang Diyos, mga kapatid, ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at susunod ka sa kanyang mga utos, ikaw rin lang naman talaga ang makikinabang niyan. Hindi naman talaga ang Diyos ang makikinabang, mga kapatid, sa gagawin nating pagsunod sa kanyang mga utos. Sapagat ang utos ng Diyos ay para sa kapakinabangan ng mga tao. Ang problema, mga kapatid, may mga tao na hindi pinahahalagahan, mga kapatid, ang mga utos ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Hindi nila yon pinahahalagahan. Yun ang nakakalungkot na katotohanan. Kung alin yung mas makikinabang ang tao pagdating sa eternal na buhay, yun pa yung hindi sinusunod at binibigyang pansin ng mga tao. Dahil ang mga tao ngayon, mas nakatuon sila sa kapakinabangan ng kanila pong mga laman, kapakinabangan ng kanilang pisikal na kaanyuan, mga kapatid. Pero hindi nila, kumbaga hindi lahat ng tao aware sa kanila pong mga kaluluwa. Kailangan maging aware tayo, mga kapatid.
Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. In the book of Psalms chapter 100, kung atin pong titingnan ang sinasabi ng banal na kasulatan, praise God, in the book of Psalms chapter 103 verse 22, ganito po ang atin pong mababasa. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga gawa niya, sa lahat na dako na kanyang sakop, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. So, mga kapatid, hindi lang sa iibigin natin ang Panginoon, amen, ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, kundi bagkos, mga kapatid, amen, pupurihin natin ang Panginoon, amen, ng lahat, praise God, na kanyang mga gawa. So, kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay gawa ng Diyos, amen, pupurihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, amen. Yan po ay utos. Hindi po sinabi ng Biblia na pwede nyong purihin ang Diyos kung may time kayo. Pwede nyong purihin ang Diyos kung hindi na kayo busy. Hindi po yun sinabi ng banal na kasulatan. Ang sinabi po ng Biblia, mga kapatid, purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga gawa niya, sa lahat na dako na kanyang sakop, purihin ninyo ang Panginoon. So mga kapatid, sa lahat na dako, kaya nga mga kapatid, kahit saang dako ka man na lugar naroon ngayon, amen, kung ikaw ay nakikinig ngayon, purihin natin ang Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang banal na kalooban, sa pamamagitan ng ating pagpapahalaga, amen, ng kanyang mga salita at pagpapahalaga ng mga espiritual na mga makalangit na bagay, mga kapatid, tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Huwag natin hayaan na gamitin natin ang ating katawan sa mga kalayawan ng sanglibutan. Kasi ang nangyayari ngayon, mga kapatid, amen, mas kumbaga yung buhay na binigay ng Diyos, na pinahiram ng Diyos sa mga tao, ay ginagamit ng mga tao para sa kalayawan, mga kapatid, ng sanglibutan. Imbis na gamitin ang katawan sa ikapagpupuri sa Diyos, sa ikaluluwalhati ng Diyos, mga kapatid, mas ginagamit ng mga tao ngayon ang kanilang katawan sa kalayawan, mga kapatid. Amen. Mas kumbaga sila na mismo ang nagiging Panginoon sa kanilang sarili. Kaya nga kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang katawan ay ginagawa nila, mga kapatid. Yung katawan ng maraming mga tao ngayon, na yung katawan nila ginagawa nilang papel, mga kapatid. Ginagawa nilang papel ang kanilang katawan dahil kanila itong pinipintahan, ginuguhitan, mga kapatid. Amen. Kaya nga, kung meron man tayong pwedeng paggamitan ng ating katawan, walang iba kundi gamitin natin ang ating katawan para magbigay kaluguran, magbigay kaluwalhatian, at magbigay ng kapurihan sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi natin pag-aari yung buhay natin. Hiram lang ng Diyos, pinahiram lang ito ng Diyos sa atin. Kaya wag natin, mga kapatid, abusuhin yung ating katawan. Wag natin, amen, pintahan. Wag natin gawing papel yung katawan ng tao. At wag natin itong gamitin sa kalayawan ng mundo. Ayaw ng Panginoon, mga kapatid, na gamitin natin ito. Kaya nga ang sabi, mga kapatid, ng Romans chapter 12 verse 1, mga kapatid, ayon sa sulat ni Apostol Pablo, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. So mga kapatid, ihaharap natin ang ating katawan na haing buhay, banal, at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon.
Kapag ang katawan mo, pinintahan mo, pinuno mo ng tato, hindi na yan kaaya-aya sa Diyos. Mga kapatid. Amen. Kaya sa mga nakikinig sa atin pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, amen. Praise God. Ang katawan natin, ito mga kapatid ay para sa Diyos. Gamitin natin ang ating katawan para magbigay kapurihan sa Diyos, hindi para magbigay kaluguran sa mga tao. Natin, katawan natin, ang buhay natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Huwag natin gamitin ang ating mga katawan sa mga bisyo na sumisira sa buhay ng tao. Mga kapatid, doon sa Psalms 103 verse 22, ang sabi doon, purihin ninyo ang Panginoon. So, gawin natin kapuri-puri yung ating katawan sa harapan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa pamagitan ng ating pagsunod sa Kanyang banal na kalooban. Huwag natin gamitin ang ating sarili, ang ating katawan, sa mga kalayawan ng sanglibutan. At ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1, iharap natin ang ating katawan na haing buhay, banal at kaaya-aya sa Panginoon, mga kapatid, hindi sa mga bisyo na sumisira sa katawan at buhay ng tao. Ang bisyo po mga kapatid, wala pong magandang maidudulot yan sa buhay ng tao. Ikinalulungkot ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, wala pong magandang maidudulot ang bisyo sa buhay ng tao. Kahit saan pong tingnan yan, kahit saang anggulo mo pong tingnan, amen, ang bisyo ay hindi makabubuti sa buhay ng tao. Sa katunayan, dahil sa bisyo, maraming mga tahanan nawawasak. Maraming naghihirap dahil sa bisyo. Maraming mga nag-aaway-away, nagpapatayan dahil sa bisyo. Maraming mga tao, mga kapatid, na dahil sa bisyo, amen, nasisira ang buhay, na-ospital, mga kapatid. Amen. Kaya nga may mga tao na nung malakas pa, punong-puno ng bisyo. Pero nung nagkasakit na, sinisisi na ngayon ang gobyerno. Kung sino-sino na ang sinisisi kapag mayroon ng sakit, matampuhin na. Amen. Sinisisi na ang ibang tao. Kung sino-sino na ang sinisisi. Kaya sa may mga bisyo ngayon, sa atin pong mga kababayan, sa may mga bisyo ngayon, pag kayo nagkasakit, huwag kayong magsisi ng ibang mga tao. At huwag niyong sisihin ang gobyerno. Lalo na, huwag niyo pong sisihin ang Diyos. Kung meron man kayong dapat sisihin, walang iba kundi ang sarili niyo mismo. Dahil, mga kapatid, kayo po ang nagdesisyon na magbisyo. Mga kapatid. Amen. Kaya, laging ang sinasabi ng atin pong pastor, nung malakas pa, disco, bisyo. Pero nung may sakit na, Diyos ko. So, nakakalungkot na katotohanan, amen, ang mga taong karamihan, hindi man lahat, may mga tao na saka lang lumalapit sa Diyos kapag reject na. Mga reject yung mga napupunta sa Diyos. Kasi nung malakas pa, hindi ipinapagamit sa Diyos ang kanila pong buhay. Pero nung may sakit na, saka lang lalapit sa Diyos. Mga reject yung mga napupunta sa Panginoon. Ganun pa man, walang problema sa Diyos yan. Pero kung tutuusin, kung atin pong iisipin, hindi naman tama yon na kung kailan may sakit ka na, kung kailan 10 suwero nang nakakabit sa katawan mo, ay saka ka lalapit sa Diyos. Pero hindi ko po sinasabi na kapag may sakit ka, hindi ka lalapit sa Diyos. The point is, wag na nating hintayin na magkaroon pa tayo ng malulubang sakit at karamdaman bago tayo lumapit sa Panginoon. Kung bakit po? Dahil pwede naman tayong lumapit sa Diyos na malakas pa tayo.
mga kapatid. Wala pa tayong sakit. Kasi mas masarap po na maglingkod sa Diyos kapag wala kang karamdaman. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating sayangin ang buhay natin sa mga bisyo lamang, mga kapatid. Gamitin natin ang buhay natin sa ikaluluwalhati ng Diyos sa atin. In the book of Romans, sabi po ni Apostol Pablo, dito po sa Romans chapter 6 verse 13, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. So, sinabi na Apostol Pablo, paalala ito sa atin, huwag natin ihandog ang ating mga katawan sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. So, ang katawan pala, mga kapatid, ang tao pala, kinakasangkapan niya ng dyablo para sa kalikuan. Para yung kalikuan ng dyablo ay managana. So, mga kapatid, para managana yung kalikuan ng dyablo, ginagamit niya ang mga tao, mga kapatid. Kaya wag nating hayaan. Kaya nga nandoon ang mga bisyo ng mga tao, Mga kapatid, ino-offer ng dyablo ang mga bisyo, mga kalayawan, mga kapatid. Amen. At meron pang merong trend na statement ang ni Satanas, mga kapatid. Love yourself. Huwag mong pakinggan ang sinasabihin ng iba, mahalin mo ang sarili mo. So, mapanganib po, mga kapatid, na statement yan. Mga kapatid, mapanganib yan na statement. Kung meron man tayong mamahalin, mga kapatid, sa totoo lang, di ko alam kung may nakabasa na sa Biblia, pero sa aking pagbabasa, mga kapatid, pwede nyo po akong i-text, mga kapatid, kung anong talata sa Biblia na nagsasabi, mahalin mo ang sarili mo. Hindi ko po alam kung may nakabasa na yan. Pero sa akin po, mga kapatid, sa aking mga pagbabasa, wala po akong nabasa sa Biblia na love yourself. Ang meron akong nabasa sa Biblia, mga kapatid, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa ng higit sa iyong sarili. Pero yung ibigin mo ang iyong sarili ng higit sa iyong kapwa, wala pa akong nabasa niyan, mga kapatid. Kaya wag nating hayaan na ang atin pong mga katawan, yung ating sarili, yung ating buhay ay managana sa kalikuan. Mga kapatid, nais ni si Satanas na managana ang kanyang kalikuan, managana ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng mga tao. Kaya nga, kung ano-ano po ang mga ino-offer ni Satanas para kagatin ng tao, para yung kanyang kasalanan ay managana sa harapan ng Diyos. Nandyan ang mga bisyo at kalayawan ng sanglibutan. Nandyan, mga kapatid, yung mga bisyo na yan. Iba-ibang klase kasi ang bisyo, mga kapatid. Iba't ibang klase rin ang kalayawan. Na mga bagay na yan ay hindi magdudulot ng kabutihan sa buhay ng isang tao. Kaya kung meron man tayong dapat gawin sa buhay na ito, hindi ang mga bisyo at kalayawan ng mundo, kundi tayo po ay maglingkod sa Panginoon, matakot tayo sa Diyos at ibigin natin ang Diyos, sumunod tayo sa utos ng Diyos sapagkat yan po ang katungkulan ng tao. Kapag ang tao po ay hindi niya nagampanan, hindi niya nagawa ang kanyang katungkulan sa harapan ng Diyos, meron po siyang pananagutan pagdating ng paghuhukom ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng atin pong Panginoon. Sa verse 20, sapagkat nang kayo ay may
ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. Mga kapatid, huwag nating hayaan, mga kapatid, na maging alipin tayo ng kasalanan. Mga kapatid, kapag ikaw ay nasa ilalim ng mga bisyo at kalayawan, ikaw ay nasa alipin ng kasalanan. Mga kapatid, amen. Kaya huwag nating hayaan ang bagay na yan, kundi bagkus magkaroon tayo ng hangarin na gawin ang ating katungkulan sa ating Panginoong Hesukristo. Meron tayong gagawin, mga kapatid. Huwag natin gugulin ang atin pong lakas, ang atin pong oras at panahon, mga kapatid, sa mga pansariling kagustuhan lamang natin. Mga kapatid, may pananagutan tayo sa harapan ng Panginoon kapag pinabayaan natin, mga kapatid, na ang kasalanan ay managana sa buhay natin. Meron tayong pananagutan kapag hindi natin nagampanan ang ating mga katungkulan sa harapan ng Panginoon. Walang iba kundi ang matakot sa Diyos at sumunod sa mga utos ng Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, ay madaling gawin lang yan ng tao. Magkaroon lang ng lindol, magkaroon lang ng mga sakuna, ang tao matatakot sa Diyos talaga. Pero nagkakadiferensya sa pagsunod. Kaya nga, mga kapatid, kung mapapansin po ninyo doon sa binasa natin in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ikaw ay matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos, sapagkat ito, hindi sinabi ang mga ito. Ibig sabihin, isa lang yan. Matakot ka sa Diyos at sumunod ka, isa lang yan. Dahil ang sabi ng Biblia, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun po yung gagawin ng tao. Isa lang, matakot sa Diyos at sumunod sa utos ng Diyos. Hindi natin masasabi na takot ka sa Diyos kung hindi ka sumusunod. Mga kapatid, amen. Ang Diyos kasi hindi siya nakukuha sa pamamagitan ng salita. Ang Diyos, mga kapatid, amen, mas mapapaniwala natin ang Diyos kapag yung ating sinasabi ay nilalakipan natin ng gawa. So, hindi pwede na takot lang tayo pero hindi tayo susunod. Kailangan, kumbaga, inseparable yan. Hindi yan pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng takot ka lang pero hindi ka willing sumunod. So, kung hindi ka willing sumunod, hindi ka takot. Mga kapatid. Kaya, salamat sa Panginoon. Amen. Meron tayong duty, meron tayong gampanin, meron tayong katungkulan sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid at kaibigan, isa po itong paalala ng Diyos sa atin. Kailangan natin gampanan at kailangan natin gawin bago pa tayo bawian ng buhay, bago pa tayo kunin ng Panginoon habang may lakas ka pa, habang may panahon pa. Kung ikaw man ay nasa banig na ng karamdaman, mga kapatid, ito yung panahon para ikaw ay magdesisyon na tanggapin mo ang Panginoon, mga kapatid. Kung ikaw man ay wala pang karamdaman, mabuti, salamat sa Diyos. Gampanan natin ang tungkulin na yan habang tayo ay malakas pa, habang malaya mo pang naigagalaw ang iyong mga katawan, habang wala ka pang 50 suwero na nakakabit sa katawan mo, habang wala ka pang maintenance na gamot na iniinom, habang malusog pa ang iyong katawan, mga kapatid, amen. Dahil hindi porkit wala kang sakit at karamdaman ay hindi ka na mamamatay. Hindi po ganun yon, mga kapatid. Sa katunayan, yung may mga karamdaman, mas nauuna pa ang mamatay ang walang karamdaman. Amen. Ang sakit o ang kamatayan, hindi po yan namimili. May sakit ka man o wala, kapag oras mo na, mamamatay ka talaga. May sakit ka man o wala, mga kapatid. Amen. Pero bago yan mangyari na kamatayan na dumating sa buhay natin, kailangan magampanan natin yung ating katungkulan sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat bawat gawa ay ipagbibigay sulit natin yan sa Panginoon sa harapan ng kanyang hukuman pagdating ng paghuhukom. Fear God and keep His commandments.
matakot ka sa Diyos at sumunod ka sa utos ng Diyos sapagat yan po ang buong katungkulan ng tao. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Umabot na po tayo sa takdang oras ng ating pagtatapos. Manalangin tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po Panginoon sa napakagandang pagtatalakay na ito, na kung saan ito po ay magsisilbing paalala sa amin na hindi kami nabubuhay lamang sa mundong ito sa pansarili lamang namin, sapagkat kami po ay narito, amen, iyong nilikha dahil meron kaming katungkulan na dapat gampanan, dapat gawin bago man dumating ang araw ng aming kamatayan, sapagkat meron kaming pananagutan kung hindi namin ito magawa o magampanan habang kami ay nabubuhay sa lupang ito. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang aming mga kababayan, ang amin pong mga tagapakinig, tagapanood, na magampanan namin ang katungkulan na ito, na matakot sa iyo at sumunod sa iyong mga utos. Panginoon, mangusap ka po sa aming mga kababayan, sa mga tagapanood, tagapakinig, akayin mo po sila, O Diyos, na maglingkod sa iyo. Amen. Akayin mo po sila, Panginoon, na lumapit at maglingkod at sumunod sa iyong mga utos. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan mong makapangyarihan, Panginoong Hesus, na nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga nanunood. Mga kapatid, hindi ko man po kayo mabati isa-isa ngayon. Mga kapatid, ang lahat, Sister Edna Dalida, good morning. Amen. At sina Sister Cherry Ikeda, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa lahat ng mga nakinig, maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat din sa atin pong technical side, Brother Box. Amen. Maraming salamat po sa iyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. Sa lahat ng mga nanood sa Facebook page ng New Gen FM, thank you very much. At sa akin pong Facebook, maraming salamat po. Amen. At muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo. Ito po ang aking contact number, 0967-364-7164. 0967-364-7164. Kung kayo po ay may mga katanungan at nais niyo pong magpadala ng prayer request. Maraming salamat po sa Panginoon. Maraming salamat sa inyong lahat. At lagi nating tandaan, wag nating kakalimutan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.